Pusap-pusap mga pangga. By the way, this is Teacher Paul. This is my first vlog, no? So, ako din ang Maestrong Bisaya sa Mental Comprehensive High School. So, maningkamot ko nga makatabang ko sa inyong week 1, particularly sa grade 9. So, atong ila-ilahon taon ang quadratic equation o ato po siyang sulbaron nga mahimo siyang standard form of quadratic equation. So, before ito na sila sugdan, please like and share and then subscribe sa ato ang first vlog. So I'm hoping katuman na kaila sa kuha. Kung may mga comments, suggestions, i-comment lang diya sa ubos and then para try na to na answer later after sa pang video lesson. So daghang before ta mag-start og isgot regarding sa quadratic equation, ato sang balikan ang ginatawag natong algebraic term kay para mao ni atong sumbanan or atong mga ilhanan or ilailahon nato kay mao man ni ato ang gamiton sa pag-illustrate sa quadratic equation, no? Anyway, so kaning algebraic term hagbay ning gitudlo sa toa, pamiuli kag algebraic term gi-consist na siya og tulo ka terms. Example, kani akong gitawag kani 5x squared. Diri nimo makita ang different terms. Kaning 5 diri mo nang gitawag og constant term. Kaning x or mas unsa nga letter tupad sa number mo nang gitawag og variable or gitawag nila ning literal coefficient. Kani gitawag nila numerical coefficient. So pero to make it short, kani constant, kani variable. And then kani number nga naa sa ibabaw, ang tawag ana nato is exponent. So angayan jud kaayo nato ning timan-an tungod kay mao ni atong gamiton sa pag-illustrate sa ato ang quadratic equation, no? Okay, since nakabalo naman ta sa gitawag nato algebraic term, ato na pong ilailahon asa gikan ning gitawag nato quadratic equation. Actually, kaning quadratic equation is gikan ni siya sa itong gitawag nga algebraic equations, no? Natay magitawag algebraic equations. So tanang algebraic equation, um gitawag nato ni siya og in general gitawag nato ni siya og polynomial equation. Sa atong polynomial equation natay duha ka special nga equation nga naa sila sariling pangalan. Mao ni ato ang naagian na o kani isa maagian pa pud nato. Ang primero nga polynomial equation nasa special pangalan is gitawag siya og linear equation. Nya ang ikaduha gitawag siya og quadratic equation. So kung inyo ang natiman-an sa inyong activity 1 sa atong first week, makita nato nga nagahisgot ta sa katawag natong quadratic equation. So most probably naagianan nyo ning gitawag og linear equation. So pero para ma-refresh ta sa itong na kay taud-taud ra bata wala naka bakasyon, no? Ang kaning linear equation natay gitawag ani nga standard form nga y equals mx plus b. Or makita ato diri nga kaning linear equation, to make it short para mas madali niyo siya masabtan, ang linear equation ang iyang pinakadako nga exponent is 1. So naa diri ibabaw sa x, no? Naa siya 1 diri automatic kung naka-remember pa mo sa inyong mga lesson. While ang quadratic equation ang pinakadako ani niya nga exponent is 2. Napo ni siya gitawag nga standard form nga ax squared plus bx plus c equals 0. So ako padakoon ang standard form niya is ax squared plus bx plus c equals 0. So may kalahian sa duha. Of course, very easy. Ang pinakadako nga exponent sa linear is 1. Ang pinakadako nga exponent sa quadratic is 2. No? So, at least, makita ninyo sa kalahian.
So balik ta. So makita na to diri sa atong activity 1 na naatay kinasunod nga competency, no? So ang ato ang is the learning concept of or learning target. So ato ang target is to be achieved in the activity is to recognize and classify quadratic equation. So to recognize para mailhan, no? And then classify. Kung masagol sa lain nga equation, mailhan na to kung quadratic equation ba siya. And then you just need to identify which of the equations are quadratic and which are not. So dali ra kay ni nga activity 1 na to. Ato lang ilahon kung quadratic ba siya o dili. In this manner, you can already distinguish the quadratic equation and linear equation. So mabasahan na niyo sa inyong mga module, no? Nga mo na ato ang tumong. So balikon nako ang quadratic equation, ganina na explain naman ako to. In one variable, it is a mathematical sentence of degree 2 that can be written in the following standard form. So ang quadratic equation daw is a mathematical sentence, no, of degree 2. So sa man sa pasabot, kani day mga equation ada say mga degree, no? Ano say orders of degree. So ang quadratic na belong sa degree 2 or second degree. And then dali lang sa mailhan kay nasa gitawag og standard form. So ang iyang standard form is ax squared plus bx plus c equals 0. Where, no, dapat dito yan, where a, b, and c are real numbers. No? And dapat daw si a not equal to 0. So, kita na to, not equal to 0. Muna yung symbol niya. Not equal to 0. No? So, dili pwede nga kani. Sa maning gitawag A, B, C are real numbers. So, kaning A, B, ug C, mga number na siya. Kunya, may lato, standard form naman ni, represent lang man. Tapos, ang A should not be equal to 0. So, dili siya pwede yung 0x squared. Di na pwede. So, greater than 0 or less than 0, pwede ra, pero dili pwede nga equal to 0. So, muna itong timanan, nasa standard form nga ax squared plus bx plus c equals 0, where a, b, and c are real numbers. Tinuod nga numbers, real numbers. No, real numbers. No? Ang a, b, ug c. So, makita ninyo karon na ako'y mga samples diri sa equation, no? Atong identify. Actually, nana diya sa inyong activity sheet na naman ay mga answers. Pero atong tan-awon kung anong gitawag na sa quadratic, nganong not quadratic, no? Mailan na to na karon. Anyway, so there is a number 1, makita man niyo na ang answer niya is quadratic siya, no? Anong gitawag ka ni sa quadratic? Anong gitawag ka na sa quadratic? Sige daw. Tungod kay ang pinakauna nato nga ilhanan is ang pinakadako niya nga exponent is 2. No? So kada lang pinaka-simple lang. May nato siya nga quadratic kay nasa pinaka-highest nga exponent nga 2 sa isa ka equation. Pero wala pala siya nakasulat ito standard. Later ato na siyang isulat para makita gyud nato. No? Okay. Ililawon sa nato karon. Kaning ikaduha, nakita niyo diya sa inyong activity sheet nga not quadratic siya. Anong not quadratic man siya? Kay, unsa man yung ilanan? Kay nga naman, ang pinaka-highest exponent niya sa number 2 is 1. No? No? 1 na siya. Remember, sa law of exponent manggod, pag wala kay makita nga exponent sa isa ka variable, automatic na siya 1 diha. Wala na siya nga sulat. No? So, muna nga, di na siya matawag og quadratic. So, sa may tawag niya, kay 1 man na exponent.
Hindi na, nahibala na to. Unsa siya? Linear, no? Klaro kay nga linear, kay yung exponent is, high exponent is 1. Next, kaning number 3. Although nakakulong na siya, kung ato man gunang i-distribute, unsay kay resulta. So kani, example, 6 times x squared, mahimo siyang 6x squared. 6 times 12, mahimo siyang, pila man? 72x equals 0. So sa tanaw ninyo, klaro kayo nga quadratic. Mo na makita niyo diha, i-identify siya as quadratic. Quadratic equation siya. Kaya ang highest exponent is 2. Number 4. Anong i-identify man na siya nga not quadratic? Sa bunako, tanawon nimo ang pinaka-highest nga exponent, masipag ang iyahang constant is 1/2, ang highest exponent niya is 1. So therefore, identify siya nga not quadratic. Not. And then number 5, makita nato sa number 5 nga identify siya nga not. Anong not man? Kay ang pinaka-highest nga exponent is 3. No? So, remember, ma-qualify lang siya as quadratic equation kung ang iyang highest exponent is 2. Pero kani kay 3 man ang highest exponent, so dili siya ma-identify as quadratic. No? Kung highest exponent is 3 na siya, mostly ang atong tawag ana siya is polynomial equation. So hope nga naamoy nahibalan. So ang ilhanan, simple lang kayo, pangitaon lang nimo ang exponent nga 2. Kung nasa usahay mga problem nga kailangan pa nimo siya i-solve para makita nga quadratic siya. So later ato ang tan-awon. Okay, kani natay mga samples. So wala ni siya sa inyong activity. Hatag na ko ni siya nga another samples. So kaning number 1, unsa tan-aw ninyo? So, kung atong basihan to atong nahibalan nga ang highest exponent is 2, ma-identify yun nato ning number 1 as unsa man? Tama, quadratic. No? Quadratic equation siya, no? Klaro kaayo kay ang highest exponent is 2 man. Kana atong basihan. Ayo na problema hana kani atong basihan. No? Okay. Next, number 2. Unsa may tawag nato aning number 2? Tama, dili siya quadratic, no? It is not quadratic. No, not quadratic. Ano kayo not quadratic siya? Kasi ilanan, ano not quadratic siya? It's because ang isa sa iyang variable, isa man, na ay highest exponent nga 3. Dili lang kay 2. Tan-awon na to ang pinakadako. No, ang pinakadako is 3 man. Highest exponent is 3. So therefore, not quadratic. Okay. Diri sa number 3. Hala, kadaghan na ba aning nambira, sir? Nung sa na ba ni? So dali ra kayo na. So ingani makita na to nga kani ang highest exponent niya is 2 ra gihapon, no? Highest exponent is 2. Kung ato na siyang i-solve para makuha ang standard form, ma-resulta yo pa ni sa highest exponent is 2. For example, kani di man siya pwede multiply dito kay ang 2 ra man indicate so siya r squared. So 2 times r squared, that is negative 2r squared. 2 times 3, negative 2 times 3, that is negative 6. Tapos kani kay binomial man r minus 2 squared. So mahimo ni siyang r minus 2 times r minus 2. So mahitabo ani, gamitan na nimo ni siya karon og FOIL method, no? FOIL ang gamiton mo ani. Mahimo ni siyang r times r squared, r times negative 2, negative 2r, tapos negative 2 times r, negative 2r. So, negative 2 times negative 2, positive 4. So, this is r squared minus 2, negative 2 minus 2, that is negative 4r plus 4. So, ako sulat ni r squared minus 2r squared minus 6. Kung atong tanawon og maayo, ang highest exponent is 2.
So, identify gyapon siya as quadratic equation. Kung ato ni siyang standard form, ang labas ani niya quadratic equation lang yapon. So, matawag na po siya og quadratic, no? And pinaka-highest exponent niya is 2. Pinaka-highest exponent niya is 2, no? Pero kita na to, walay na usab. Highest exponent niya is 2. So, therefore, gitawag sa og quadratic equation. So, hope nakaila na mo sa pag-ilahila sa quadratic equation. Ang next na itong activity nga pagkabuhaton is unsaon gay pag-transform ang isa ka quadratic equation into standard form. So, saan ito siya pag-transform into ax squared plus bx plus c equals 0 o gitawag itong standard form. No? Saan day pag-transform into standard form? So, diya sa inyong activity sheets or sa inyong gitawag ito module, natay tulo ka klase, dito tayo tulo, 5 ka given diha. So, isa-isahon na to ni. Ang number 1 is x squared minus 7x equals negative 4. So, saan na to siya pag-transform into standard form? Dali kaayo. Kung tanaw na to ang standard form plus, sa ato ang equal nga sign, no? Timana nato na natay gitanaw nga two sides ang naadre sa right side o left side. Ang naa sa right side is saman 0. So, ang ato lang buhaton is dapat i-transfer na to tanan sa left side para ang mabilin 0, no? So, ana lang ka simple. So karon, ang shortcut na ko ani, ang diskarte na ko ani sa una, kung nag-high school pa ko, ipangbalhin ra nako ang tanang number o letter dito sa pikas nga side, sa left side, para wala na mabilin diri. Kung wala na mabilin sa left side, sa right side, I mean, is 0 na siya diha. So kani kung ato ni sa i-transform into standard form, mahimo ni siyang isulat nimo primero para dali gyud. Sulat nimo ang equal sign. Siyempre, kung walaon nimo si 4 diha, ang mabilin diri 0 na. Wala na, 0. Now, asa man si 4? Kung ibalhin nimo si 4 sa pikas, always remember kung ang gitawag na is transformation man, kung ibalhin mo si 4 sa pikas, sa may tabo, ang yang sign nga negative, mahimong positive. Kung positive siya, ang yang sign nga positive, mahimong negative. So, kay negative man siya, inibalhin sa pikas, mahimo siyang positive. So, kay kanin duha, naa naman diri daan sa left side, isulat na lang nato na x squared minus 7x. Na si 4 atong gibalhin, mahimo siyang positive 4. So makita nyo karon na naka-standard form na siya, no? Ax squared, bx, and c. So buto sa bot, nanay mga value. Remember always, na sa itong standard form, a, b, and c are real numbers. A, B, and C are real numbers. So, ma-identify na to na karon, no? Nga si A, wa man tayo nakita diri. Remember, kung wa tayo makita, naibot sa bot na siya 1. So, ang value ni A is 1. And then si B, tupad ni X, sa man, negative 7. So, ang value ni B is negative 7. And then si C, sa man, constant pa na siya. Ang value ni C is 4. So that's why naka-standard form na siya kaya makita naman nato ang iyang mga value, no? So, by the way, kanina sila nani siya mga tawag, no? Ang tawag ani niya diri ang tawag ani niya is itawag siya quadratic term. Kani sa ax squared plus bx plus c, ang ax squared mao na ang quadratic term. Quadratic term. And then si bx mo nang gitawag og linear term. And then si c mo nang gitawag og constant term.
constant term. So, hope, mga pangga, nailahan na ninyo usaon pag saman, pagbuhat sa standard form. Nga diha pod sa inyo lahi pod ayang style no kay gibuhatan niya. Ang iyang gibuhat niya, ang gamit niya diha is dili siya transform transposition. Ang iyang gigamit niya is addition property of equality, no? So kani mao ni pinakasayon, shortcut ni siya. Pero kung dili mo gusto og shortcut, naapot tay gitawag addition property of equality. Number 2. So ang number 2, 3x times x minus 2, quantity of x minus 2 equals 10. So ato ning sundugo ni, explain nato ni giunsan niya pag standard form. So remember, atong standard form is ax squared plus bx plus c equals 0. So kung ato nang sundo ng naadya sa inyong activity, that will be very simple. No, make sure lang ato ang right o ang left nato is ato tong ma-achieve nga 0 ang mabilin sa right, nga ang tanan nga nasa left is narito ang tanang variables and numbers. So diri dili pa nato ni siya diretso ma-change unless ato sa aning i-multiply. So sa uma to pag multiply ani atong i-distribute o multiply ng 3x dito sa x. So we have 3x times x, mahimo siyang 3x squared. Then 3x times negative 2, mahimo siyang negative 6x equals 10. Sa uma to pag 0 diri, kung gamito na to itong permiro gaya na transposition, pwede rin mo na ibalhin diri diretso. Mawala na yung mabilin diri, so may mo siyang 0. Pero kani, kay positive man, may mong negative 10. Pero diha sa inyong kuan, sa inyong activity sheet, ang ilang gitundo diha is gitawag nila addition property of equality. So, ayang gibuhat para ma-0 ni diri, instead nga mag-add siya, mag-minus na lang siya og 10. So, ayang gibuhat diha is 3x squared minus 6x equals 10 man na, 10 minus 10, diri mag-minus og 10. So, ang diha 10 minus 10, ang mabilin is 0, ma-transfer na siya tanan diri sa 3x squared minus 6x minus 10. So, para sa kuha, mas sayunan ko atong transposition, transpose lang nimo kaysa kaning addition property of equality. Pero kung gusto ninyo aning addition property of equality, pwede ra gihapon kay mo man ang nagbutan nato sa module, no? So, masinunsa lang. Anyway, ato ra man tumong diri is mahimo nato siyang standard form. So, diri ma-identify na nato nga ang 3x squared mao ni siya ang quadratic term, ang negative 6x mao na siya ang linear term, ang negative 10 mao na siya ang constant term. So, all in all, ang atong value sa A is 3, ang value sa B is negative 6, ang value sa C is negative 10. So, A equals 3, B equals negative 6, and C equals negative 10. Okay, ang number 3 is, sama na, 2x plus 5, quantity of 2x plus 5 times x minus 1 equals negative 6. So, saan ko na siya pag-identify as quadratic equation? So, kung tanawin nimo, dili siya ma-identify as quadratic kay 1 raman na yung mga exponent. Pero kung ato na siyang i-multiply, kay na may multiplication nga na-involved, mugawas ni siya karon as quadratic. And then, pag mugawas na siya as quadratic, ato siyang himuon into standard form. So, unsay pa maagi? So, makita nato diri nga duha ni siya binomial times binomial. So, pag ingana ang resulta class, ay inyong buhaton is gamitan ninyo gitawag nga FOIL method or pwede distributive. Anyway, kung sa inyong hiyang, no? So, kung sa may gamito nato sa atong grade 8, itudluan ta ni as FOIL. First, kani multiply, mo na siya ang F first. So, 2x times x, 2x squared. And then, outer, so di ba naman siya sa gawas, ang 2x o ang 1,
Mao ni ang O, outer. So 2x times negative 1 is negative 2x. Then inner, mo ni gitawag nila I, inner. So 5 times x, positive 5x. And then kaning 5 times negative 1, mo ni gitawag og negative 5 equals negative 5, then equals to negative 6. So makita niyo diha karon nga nahimo na siyang 2x squared minus 2x plus 5x minus 5 equals negative 6. So, kung atong tanawon, quadratic equation na siya, no? So, saan ato siya pagbuhat og standard form? So, dapat ato siya i-simplify and then i-transfer lahat diri sa left side. So, karon saan man? So, this will become 2x squared. Then kani kay parehas man silang term, so pwede siya ma-add, negative 2 man plus 5, so may mo siyang positive 3x, diba? 5 minus 2 is 3. And then kani siya may mo siyang negative 5 equals negative 6. So, diri nga case, kung gamitan ninyo ni siya o addition property of equality, para ma-0 ni, ma-plus 6 ka diri. Pero kung gamit para sa yon, pwede po nimo gamitan og transposition, automatic lang i-transfer nimo si 6 sa pikas, may mo siyang 2x squared plus 3x minus 5 plus 6 equals 0. Kay balhin mo si 6 sa pikas, transposition atong gamiton ha. Transposition kay medyo masayon ni kumpara sa addition property of equality. So, ibalhin lang. Muna ito transposition. Sa Bisaya pa, ibalhin. So, ibalhin mo nito sa pikas. Meron siyang positive 6. So, dili karon kay parehas mo na sila term. Pwede mo siya mahimong 2x squared plus 3x. Ila man ang negative 5 plus 6. That is positive 1 equals 0. So, naka-standard form na siya. Kung sama ng value sa imong a or quadratic term, ang value sa imong a is 2. Ang B, positive 3. Ang mohang C is 1. So, mas dito doon ako sa inyo ang transposition kay medyo mas dali. Kaya mabalhin-balhin lang man. No? Pero kung gusto mo addition property of equality, pwede rin hapon. Mag plus 6 ka dere, plus 6 mo ka dere, ang resulta, mo rin hapon. Negative 6 plus 6, 0. Negative 5 plus 6 is, mo na siya, equals 1. No, ang gitawag to addition property of equality. So, depende na sa inyo kung mo gamit mo addition property of equality or transposition. Transposition means katong ibalhin siya pero ma-change ang iyang sign. Number 4. 4x squared equals 20. Lisod kayo ni ba, no? Katilisura. Bitaw, 30 ra ni siyang sayo na. Kaya kung gamitan ulit ang transposition method, ibalhin lang nato si 20 sa pikas para mawala na, para 0 na diri. So, may mo siya 4x squared, balhin si 20, positive na siya, may mo siya minus 20 equals 0. So, sa man yung standard form, ano ni siya? Ato ang A, balhin sa A is 4, ang ato ang B is, wala man tay variable or term nga linear, katong variable nga x. So, 0 automatic atong B. And then, ang atong C is negative 20. So, transposition ang atong gigamit. No? So, anak kasayon ang number 4. Okay. Number 5. 2x times the quantity of x plus 4 equals x minus 3 squared. Quadratic dili. Of course, quadratic lang yapon na siya. Pero diri, para ma-determine na to ang standard form, dapat na to siya i-multiply, expand. No? Okay, first, sa itong buhaton, kani, 2x times kaning duha. So, ato gila sa isa-isahon, distributive man. So, 2x times x, we have 2x squared. 2x times 4, we have positive 8x. Equals, kani kay duha man ni ka term, kung ato ning tungaon, mahimo man ni siyang x minus 3
times x minus 3. Exponent 2 man. No? So, kani mahimo siyang 2x squared plus 8x equals, ato na siyang i-distribute using FOIL method. So, x times x squared, x times 3, negative 3x, negative 3 times x, negative 3x, and then negative 3 times 3, we have positive 9. So, ato i-simplify, we have 2x squared plus 8x equals x squared, negative 3 ug negative 3, may mo siyang negative 6x plus 9. So, kung ato ibalhin tanan di sa pikas, mahimo ni 2x squared, ang kaparehas ni x squared minus x squared, positive man siya. Then we have positive 8x, kani balhin mo sa pikas, may mo siyang positive 6x, and then ang 9, may mo siyang negative 9 equals 0. So, ato ang gitranspose, no? So, 2 minus 1, may mo siyang x squared na lang. 8 plus 6, may mo siyang 14x minus 9 equals 0. So, dire makita nyo na, ka-standard form na siya. So, ang ato ang A, pila man? A na to is 1, no? 1 man dire. No, wala nakita ka number 1. Atong B, pila atong B? 14. Ang atong C, pila man? Negative 9. So, hope sa ato ang mga samples na anamoy nahibalan, no? So, mo siya ang ato ang value. Dang. So, let us test our learning. Kung naabay yun tayo nahibalan, no? So, number 1, ako yung mga sample dere. Sample. Okay. Sige daw, atong testingan. Let us try this one. 3x squared minus 15x equals 8. So, unsa may standard form na to ani? So, kung gamit kag transposition method, which is mao mo pinakasayon kaysa katong addition property of equality, so dali ra kayo, ibalhin na nimo si 8 sa pikas na side para 0 ang mabilin diri. So, mo siyang 3x squared minus 15x balhin 8 sa pikas sa side, no tabok, may mo siyang negative 8. Manong negative man, kay positive man sa gikan diri, pagtabok sa pikas, may mo siyang negative 8. Ang mabilin diri, 0. So therefore, klaro na kayo, no? Klaro kayo. Naka-standard form na siya. So unsa man ato ang value sa A? Klaro kayo nga 3 for quadratic term. Unsa atong value sa B? Klaro kayo nga negative 15. Ang nasa C is negative 8. So, ana lang kasimple. Next, hatag pa tao isa pa ka sample. Kanang medyo lisod. Kani, x plus 1 squared equals 2 times x minus 2 squared. Atong testingan. No, kani. So, kung ato ning isolve, gusto ato ning sa ibabaw, sinsya na mo sa ako ang pang-erase. Kay panapton ra ni, Maestrong Bisaya. So, kung ato ni sa isulat, no, ang number 2 na to, we have x plus 1 squared equals 2 times x minus 2 squared. Kung ato ni sa himong standard form, ato ning expand. May mo ning x plus 1 times x plus 1. Isa pikas, may mo siyang 2 times x minus 2 times x minus 2. So, saan man eh? Simple tayo. FOIL method. X times x squared. X times 1, 1x. 1 times x plus 1x. 1 times 1 plus 1.
Wa. Okay. This one. Ayaw sa naghinuna asi 2. Para di ka maglibog. Kanisa, x times x squared. X times negative 2, negative 2x. Negative 2 times x, negative 2x. Negative 2 times negative 2, positive 4. No? So, next. Kani, masimplify man eh. Kaya parehas man silang term. So, x squared, 1 plus 1, 2x plus 1 equals 2 times. Kaya, kaparehas wala. Wala, no? So, x squared minus 1, 4x plus 4. Then, pwede na siya masimplify. X squared plus 2x plus 1. Simplify na to. 2 times x, 2x squared. 2 times negative 4, we have negative 8x. 2 times 4, we have positive 8. So, transfer tanan sa pikas. Mahimo siyang x squared minus 2x squared. Kani, parehas man sila. Sila maguban. Then, positive 2x transfer plus 8x. Then, positive 1 transfer minus 8 equals 0. Ano na bin? Balin ng tanan des wikas. So, we have x minus 2. We have negative 1x squared. 1 minus 2 is negative 1. 2, 2 plus 8, we have positive 10x. 1 minus 8, we have negative 7 equals 0. So, klaro kaya ito ang a is negative 1. Ang b na to is naman positive 10. Ang c na to is negative 7. So, taas ang proseso, pero kung imong timan-an lang, balik-balik ka lang ang video, makuha ra nimo ang solusyon. No? Anyway, mao na siya ang transposition method. So, nailhanan nato, ato pag yung gi-transform into standard form, na-identify pag yun nato ang value ni A, B, and C. So, daghang salamat, ugma na pod.